Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang punot dulo lang talaga ng problema ninyo ni Arabella. Gusto ko lang na mag-ambag naman siya sa tubig. Nakikiusap rin naman po ako sa kanya na kahit pakonti-konti po. Nung pagsabi na sa'yo, malis ka na lang dyan. Buti nga, nakatira ka dito na walang bayad. Hindi naman ako totaling kapatid kasi ng mama niya. Ba't ginagano nila ako? Kasi sinumpa niya rin po kami noon kahit ano daw kung paghihirap namin mag-asawa, hindi po daw kami aangat. Nagpunta ho doon yung nag-reading ng Nawasa. Sinabi ho sa amin na nag-reading, Kuya, may leak yung ano nyo, mahigit 20. Ang sabi sa amin, kalahati ang idadaw nyo, tapos 3 months to pay. Sir, pwede ho ba kami humingi ng favor na mga 1 year? Eh, hindi ho sila pumayag. Kahit tayo mga magkakapamilya, pagdating sa mga legal na obligasyon, siguro kailangan klaro para maiwasan yung mga problema. But let's see later on, kung talaga bang ang hirap lang mag-communicate or misunderstanding of obligations. So pagdating ng panahon, ayan, wala kayo na pagkasunduan, nagkakagulatan. Paano kung yung tulo, hindi mo naman napansin? Kasi diba, unlike kuryente, pag naiwan naka-on yan, ikaw talaga. Pero yung tubig, paano mo naman malalaman? So, ang daming practical Abangan steps na natin doon. yan. So, abangan natin. Yes or no? Kasi ang dami-dami yung mga katanungan ang akala natin, ako, personally, hindi, ito ang tama. Dapat ganito ang ginagawa. Tapos pag naririnig mo, ay, hindi pala. Siyempre, ang saya-saya ko ng Alan Piatic. Go! Priceless ho talaga makakita doon sa mga mukha, lalo na po yung mga nananalo. Pero wala naman ho talagang umuwi dito na walang regalo mula sa ating munting programa, ang inyong paboritong programa sa ating gabi, ang Cayetano in Action with PA. Pwede ko na bang bitawan ng payo? Pwede na. Maraming salamat. Yes. Oh, punta na tayo. Narito sina Kuya Alan, Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia, Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. at Tito Boy. Maupay nga gabi yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Dito po sa Case to Face, ito po ang interrogation room kung saan kinakausap ko po yung nagrereklamo. Samantala, nasa viewing room naman po ang inirereklamo. Sa main studio naman, naroon si Kuya Alan at Ate Pia. So habang nag-uusap kami dito sa interrogation room, ay sabay-sabay napapanood ng ating audience, Ate Pia, Kuya Alan, sa main studio. Samantala, yung inirereklamo o yung nagrereklamo po ay naroon sa viewing room. Kaya nagkakarinigan po kami. Ito po ang setup ng Case to Face dito po sa Cayetano in Action. Fatima, pinapaalis ka doon sa lugar ninyo ni Arabella Opo. dahil nga sa inyong problema na may kinalaman sa iyong paniningil sa kanya doon sa water bill at saka electric bill. Opo. Ano ang kwento mo? Gusto ko lang na mag-ambag naman siya sa tubig. Ang sa kuryente, okay lang yun. Kasi ang tubig, nakikisubmeter lang ako. Magkano ba ito? 50 kasi ang isang cubic
Tapos umabot na ngayon ng 2,950. Magkano ang ini-expect mong ibibigay ni Arabella? Kahit magkano lang po sana eh. Basta wag lang humantong sa away. Kasi lang umabot na sa puntong kukunin daw niya yung bilyaran. Ang sabi ko naman, bakit ako ang pag-iinitan? Yung doon sa likod nila, doon maganda magtayo ng CR. Ibibigay ko pa yung inidoro ko para makapagpatayo. Eh wala daw sa pampatayo. Eh bakit kung doon sila sa pwesto ko sa bilyaran, hindi ba sila gagastos? Gagastos din naman. Kaya doon sumama ang loob ko dahil pati yung pagtira ko noong araw sa kanila, Siya rin lang naman nakikipagsumbatan. isusumbot mo sa akin yon. Eh halos ako din naman ang bumubuhay. Ako din naman nagpapakain. Nung pagsabi na siya, malis ka na lang dyan. Buti nga nakatira ka dito na walang bayad. Doon sumama ang loob ko. Fatima, ikay kapatid ni Genara. Genara, ang ina ni Arabella. Opo. Ang sabi mo, marami pang mga taong nakatira doon, hindi mga kadugo, hindi mga kamag-anak, pero ikaw, ang pakiramdam mo, ikay pinag-iinitan. Opo. Alam mo ba kung bakit? Bago ang bayarin na yan, okay ba kayo? Hindi naman ako na totaling naniningil noon eh. Kung magkano lang iaabot. Mula nung gumamit sila ng tubig, nakadalawang 300 lang sa bigay. Mula nung tumagal na, di na nagbibigay, malaki na rin ang bayaran ko. Ang punot dulo lang talaga ng problema ninyo Yung ni sa Arabella pagsingil. ay yung pagsingil mo. Hindi ba kayo nag-usap? Magtiyahin kayo? Pamangkin mo ito? Hindi ba kayo nagkapaliwanagan? Magpapasko ata yun. Doon siya nakaupo sa tindahan, kaya doon ko siya nasingil. Di bali kung may laman yung tindahan ko, wala ngang laman. So ang naging reaksyon niya nung sinisingil mo ay Nagalit. nagalit siya. At nagsimula na doon, Yun. pinaalis sa iyo yung iyong bilyaran Opo. dahil magpapatayo siya ng banyo. Opo. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin ba yung bilyaran o wala na? Nandoon pa po, ibibenta ko nga sana. Wala namang bumibili. So pag pinapaalis ka, anong sinasabi mo sa kanya? Sabi ko, sige, aalis na lang ako. Eh, ang hirap ngayon. Wala namang ibang pagkakakitaan ako. O mangungupahan pa ako. May nag-aaral pa akong 3. Wala ba kayong relasyon ni Arabella, Fatima? Hindi naman ako totaling kapatid kasi ng mama niya. Parang tinuturing na lang akong kapatid pag ako makakatulong sa kanila. Pero pag wala, ganyan ginagawa nila sa akin. Pero tunay kang kapatid. Hindi po, sa ina. Kapatid sa ina, hindi buo. Pero anong nakitang pagtrato ni Arabella sa iyo ng kanyang ina na si Genara? Ayos naman po. Dati kasi ako ang nagbibigay ng tulong. Hindi gaya ngayon na talagang... wala talaga ako ngayon eh. Kasi nung meron ako, lahat sila magkakapatid na tunay. Sa akin ang takbo. Kaso Tapos ngayon, sinusumbat niya rin po ako yun ang yung wala, time na hindi ako nagkasagutan makakatakbo sa kami. kanila. Ba't ginagano nila ako? Eh, madali lang naman akong tumulong pag ako mayroon. Kaya masama ang loob ko sa kanila dahil sa ganyan na pinapalayas nila ako. Alam nilang wala ako ngayon. Nasubukan ko na ng upahan, nanghihirap. Eh pag may sakit pa yung mga anak ko, wala na akong pambayad na naman sa susunod kaya napalayas ako sa inupahan. Nung meron pa akong kasama, yung ama ng bunso ko, nagbabalak akong ipaayos. Paano ko mapapaayos? Lalagyan nila ng porcel. O kaya mabibili na daw. Di hanggang ngayon, wala nang pakuan yung yung bubong ko. Puro patagpi-tagpi. Sinubukan mong makausap si Arabella ng masinsinan tungkol dito sa problemang ito. Hindi pa po. Ito ang una niyong paghaharap. Nung naningil ka ay ang huling pag-uusap ninyong dalawa. Opo, yun na po. Nakikinig si Arabella ngayon. Anong nais mong sabihin? Sana maintindihan niya, huwag niya ako palayasin. Ang hirap po talaga mangupahan. Maraming salamat, Fatima. Thank you po.
Ara, narinig mo ang sinabi ng tiyahin mo. Opo. Ano ang reaction mo? Nakikiusap rin naman po ako sa kanya na kahit pakonti-konti po makabayad rin po kami sa kanya. Kasi walang-wala rin po kami, yung nanganak rin po ako. Eh, nagkasagutan na po kami noon, uminit na po yung ulo niya, high blood na po siya palagi, mataas na po palagi yung pananalita niya sa amin. May makita lang po siyang basurang nakakalat dun sa harap namin. Palagi na po kaming sinisigawan na ayusin niyo na yan. Eh, yung aso niya lang rin naman po yung nagkakalat nun. Doon po sa pagpapatira namin sa kanya, hindi ko naman po talaga siyang gustong palayasin. Ang gusto lang po namin, magbigayan po kami sa lupa. Magpatayo po kami ng CR, bigyan niya naman po kami ng space, hindi yung buong lupa po, isakupin niya na po. May taniman na po siya doon, may bilyaran, tapos yung CR niya po, tapos may bahay pa po siya, may tindahan. Magbigayan lang naman po. Eh kami po walang-wala. Dalawa po yung anak ko. Isang 3 years old, tsaka 3 months pa lang po. Yung asawa ko, sa isang linggo, 5 beses lang may pasok. Minimum lang po yung sinesweldo niya. Umiiyak siya kanina dahil nasasaktan siya na siya itiyahin mo, tapos may mga ibang tao doon nakatira, hindi mo naman daw pinapaalis. Yung bilyaran nga, dahil magpapatayo kayo ng toilet, eh hindi pa naman nangyayari. Nag-umpisa ang lahat noong siningil ka raw niya. Opo. Totoo ba yon? Opo. Pero po nakiusap naman po ako sa kanya nang maayos. Eh, tumataas na rin po yung tono ng pananalita niya. Kaya doon na po nag-umpisa yung sagutan naming dalawa. Pero ikaw, hindi mo tinatalikuran yung responsibilidad na meron din naman ako dyan bayaran. Opo. Bigyan mo lang ako ng panahon. Opo. Bago nangyari ang problemang ito, Ara, kumusta yung inyong relasyong dalawa? Okay lang naman po kami, nagpapansinan. Kasi may sinasabi si Fatima na nung mga panahon na siya ang meron, tumutulong naman daw Opo. siya sa inyo, sa mga kapatid. Kasi po doon po siya nakatira sa amin. Kaya po parang utang na loob niya na po yun sa amin. Na doon po siya nakatira. Kaya po dapat give and take po dapat. Pero mula noong araw na siningil ka niya doon sa tindahan, nagkausap pa kayo? Hindi na po. Simula po ngayon. Wala na po kaming tubig tsaka kuryente. Pinutol yung Opo, tubig at kuryente. Opo. So paano ka ngayon nagkakaroon ng tubig at kuryente? Meron po doon sa amin batis. Nag-iigib kayo doon? Doon po rin naliligo lahat po. Tapos doon po sa kuryente, nakikikabit lang po kami. Pag wala kami mabayad, wala rin po. May kinalaman doon sa kuryente itong washing machine Opo. na nakalagay doon sa labas ng inyong bahay. Opo. At kayo'y nakikigamit doon. Opo. Doon ang gagaling yung konsumo na malaki. Opo. Ano ang hiling mo kay Fatima? Sana magkaayos na po kami. At saka yung kabitan na lang rin po ulit kami. Kasi mahirap po talaga magigib sa batis. Mag-iigib ka pa po. Malayo po. Pataas pa. Kasi kami rin po kapos sa pang-araw-araw. Diaper pa po ng mga anak ko. Tapos yung asawa ko wala pa pong trabaho minsan. At hindi mo naman siya papalayasin. Opo, hindi naman. Ang sa palagay mo ay kaya pang pag-usapan ang problemang ito ng magkamag-anak. Opo. Kaya ko lang po rin nasabi yung kasi po galit na kami sa isa eh. Malakas na po yung tono ng boses niya, tsaka nagkakasagutan na po kaming dalawa. Sa iyong puso, nangingibabaw pa rin na tiyahin mo siya. Opo. Kasi sinumpa niya rin po kami noon kahit ano daw pong paghihirap namin mag-asawa, hindi po daw kami aangat. Ayun po yung nasaktan po talaga ako. Mamaya magkikita tayo kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Thank you po. Face to face, dito po sa Kaitan in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Fatima, at ang kanyang nirereklamo po ang kanyang pamangkin, si Arabella. Arabella, Fatima, Ate Pia, Kuya Alan. Magandang iklaro yung facts at saka kung ano obligasyon ng bawat isa. Sa unang interview nyo pa lang, sa'yo, Fatima, sana hindi ako paalisin.
Si ano naman, Arabella, ayoko naman po alisin, pero sana. So, ibig sabihin, kung lahat ng pamilya at lahat ng magkapitbahay, may element na kaagad ng conciliation na maayos, yung starting point natin maganda. Pareho kayong may anak sa bahay, no? Pareho kayong nangangailangan, kapos. Ito kasi lagi ang nakikita kong issue, no? Bilang isang pamilya, may moral na obligasyon sa isa't isa. So, normal yon, pero Kuya Boy, lumalabas yung issue pag mahirap ang panahon. Kasi pag hindi mahirap ang panahon, lahat naman tayo mapagbigay eh. So, ngayong mga mahirap ang panahon, doon nagkakasingilan, no? So, yun ang nakita kong isang napakahalagang gawin ng bawat pamilya na ano ba ang obligasyon natin sa isa't isa. So, kunyari, ikaw ang nagbabayad ng tubig, di ba? Gusto mo mag-contribute sila. At yun nga, napakamahal ng presyo eh. Sa inyo kasi ano lang kayo eh, kabet. Ikaw naman, sa utak mo, nagki-quits lang kayo dahil gusto mo siyang bayaran ng tubig, pero kailangan mo din siyang singilin sa lupa. Doon kayo nagtatalo na ano ba kwentahan nyo? And kahit pilitin naman siyang mag-contribute daw, hirap din naman. Pareho naman kayong hirap. Ang sa akin, magkaliwanagan sa mga obligasyon, pag-usapan, pero namatayan siya ng kapatid mo yon. Imbis na nag-aaway kayo, kayo unang magtutulungan, wala na siyang nanay eh. Ilang taon ka na ba? 21 po. Bata mo pa. So, imbis na nag-aaway sana kayo, sana nagtutulungan kayo, di ba? Ano ba tong tubig natin? Paano ba ito babayaran? Ano pa ba itong mga kailangan nating pagtulungan? Magkano na naipon sa'yo na babayarin? So, 950. Ikaw naman, kung naningil ka man sa kanya, magkano ba yon? Sa lupa, ano ba yon? Dagdag lang o may napag-usapan kayo dati na dapat nag-aambag siya? Space lang. Space, ayun. So, hindi pera hinihingi Opo. mo. Ang hinihingi mo, space. Yun ba kaya mong ibigay sa kanila? Bakit kasi pag-iinitan niya yung space ko? Doon sa likod niya, hindi naman niya kamag-anak. Dapat yun na lang ang paalisin at doon sila gumawa. Yung nasa likod niya, caretaker Opo. din sila noon. Opo. Ano bang maisasagot mo doon? Tumulong rin naman po kami sa kanila at nakakatulong rin po yun sa amin. Pero yung gusto niyang hingin sa'yo, napakabigat ba sa'yo na mapagbigyan mo siya? Kawalan ba sa'yo Kasi yun? may bilyaran ako doon. Sabi mo, ngayon, bibenta mo na. wala namang bumibili. Kaya gusto kong ipagawa na lang yung bubong para pagkakakitaan din. So kung pagkakakitaan mo yon, pwede bang tulungan mo din siya doon? Pwede naman po. May tindahan pa ate, so wala daw laman. May mga oportunidad para kumita. Tindahan na may laman na ibebenta, di ba? Billiard hall na palagyan ng bubong para pagkakitaan ng billiards. Tapos kung may pumasok na income doon, willing ka mag-share dun sa anak ng kapatid mo? Okay lang naman po. Ako naman, naniningil lang ako pag talagang pulito na ako kung saan ako kukuha ng panggastos. Halimbawa, nagbigay kami ng puhunan. Napuno ngayon ng laman yung tindahan nyo. Pero yung puhunan, binigay namin sa inyong dalawa. Tingin mo, makakatulong yun na magkasundo kayo at pareho kayo may kita? O tingin nyo, lalo kayong mag-aaway dun sa kitang yun? Magkakasundo naman po. Ikaw, tingin mo. Okay lang. Pwede man, 5,000. Bahala ka na dyan. Pero wala ka naman tindahan. O sa'yo, 3,000 lang kasi may tindahan. Kung gawin ko lang 10 o 15, pero sosyo kayo dun sa kikitain. Kaya ako tinatanong, kasi ayoko naman 6 months from now, pag dalaw namin dun, lalong nag-away. Mas gusto nga namin na win-win situation. Hindi lang na pag-usapan yung karapatan nyo, maayos, na repair yung relationship. Wala kang nanay. Actually, kanino ka patatakbo na parang pangalawa mo nanay sa kanya? Baka pwede Alam mo kung makatulong. anong pakiramdam na may anak. So kung ituturing mo rin siyang anak dahil wala na siyang nanay, makakapagtulong. Tinuturing ko naman din anak eh. Yun nga lang, dumating sa point na talagang walang-wala ako, wala laman yung tindahan ko. Ano tinitinda mo doon? Yung mga pagkain, sari-sari. Sa harap po ako ng court. Kaya mabili talaga siya sa mga bata. Kasi ang kanin ko, 5 piso lang isang takal. Tapos yung ulam, tagsa 10 piso. Okay ka ba tumulong dun sa negosyo? Palakihin nyo? Opo, okay lang naman sa makakabuti po sa amin. Pero at tanong ko din na, nung bago namatay ang nanay mo, magkasundo ba kayo? Opo, okay naman po. Oo, yun naman pala eh. Namimiss mo ba yung nanay mo? Opo. Imo nyo ba gusto na kung wala kayong pag-aawayan na pera, magturingan kayong magnanay? Opo. Okay ba sa'yo yun? Opo, okay na ako. Ikaw, okay ba sa'yo yun? Okay lang naman po. Di
tulungan namin kayo dun sa financial para lang matanggal yung bigat na yon. Pero hindi na ipipilit yung pagmamahal at respeto. Kailangan sa inyo manggaling yon. Ito proposal ko, te, ha? Bibigyan namin kayo ng 15. Yung 5,000, sa'yo lang yon. Kasi napundar mo na yung bilyaran at tindahan. Yung 10,000, puhunan, 50-50 kayo. Sisilipin namin kayo after 1-2 months. Kung maayos at may mapapagawa pa, dadagdagan pa natin. Ha? So, lalakihan ko lang ng konti sa kanya. Kasi sa kanya na yung tindahan sa kanya na yung bilyaran di ba? Tapos usap na lang kayo, saan kayo sosyo dun sa 10,000 na yon. But bago tayo umalis, di ba, just to clear things up, no? Narinig ko kasi sa tiyahin mo sana naman wag daw palisin saan pupunta, mahirap buhay. So we have to understand na ang security ay importante sa tao. We have to help each other sa security. So syempre, pag sinabi, umalis ka na, nakakapanik yun, may pamilya din siya Diba? Ikaw man, sabihan ka ng ganon. Sa panig naman niya, Fatima, syempre mas bata siya sa'yo. So, nasasaktan din siya. May nasabi ka ba talaga na walang mapupuntahan yung kanila? Sa sobrang galit ko na Pero sinabi rin ni Ara na pag galit siya, nasasabi lang niya na paaalisin. Pero hindi naman daw niya gagawin. Before I close with the legal, baka naman gusto niyo sabihin sa isa't isa na you didn't mean that. Kausapin mo, tiyahin mo. May nasasabi yun kasi sa sakit rin ng nararamdaman ko. Pero nagpapatawaran naman tayo. Pasensya ka rin. Sorry din sa nasabi ko. Ang importante sa akin, magsimula kayo ng klaro. So si Larry, kakausapin kayo about yung tubig, kuryente. Tignan natin dun sa yung tubig, baka mapakabit at mas mura. Pero umpisa pa lang, pag-usapan niya na, auntie, wala akong sisingilin sa lupa. Ikaw naman, eto, sisingilin ko sa'yo, ganito lang. Pero dito sa negosyo, eto eto yung punan, sosyo tayo. So, let us put into action yung aming legal advice ngayon na klaro lahat para walang problema. Mag-part 2 tayo. Kung kailangan natin pagandahin yung lugar nyo, kung yung bilyaran, mapapalitan mo ng mas malaking tindahan o ng parlor or kung ano man para kumita ng husto, etong problema nyo ay magiging opportunity. May dadagdag ako bago tayo matapos. May 3 years old ka. Ikaw naman, 2 sa senior high. Alang-alang dun sa advocacy ni Mang Nani na we all support dahil teacher ang mga nanay namin. Magbibigay din kami ng mga educational supplies sa mga anak nyo para not only bawas sa gastos nyo, pero lalo silang ganahan mag-aral. Tapos, naniniwala ako na a healthy mind requires a healthy body. So, magbibigay din ako ng mga maliliit na bagay, basketball, yung para lang ganahan yung mga bata na laro-laro, takbo-takbo. Okay? You know, hoping this is the start of something big sa inyong pamilya. Ako'y magbibigay din sa'yo at sa'yo, may mga immediate needs sila ngayon. Kaya yun naman ang aking bahagi. Dahil nagpakita kayo ng napakadesenteng pag-uusap at pagmamahalan. Maraming salamat po, Ate Pia. Maraming salamat po, Kuya Alan. Maraming salamat po, Tito Boy. Maraming salamat po, Ate Pia, Kuya Alan at Tito Boy. Maraming salamat din sa inyo. Sa ating pagbabalik, isang kababayan naman natin ang may iihingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Ano ito? Malalaman natin sa pagbabalik ng... Matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang magtiyahing sina Fatima at Arabella, ay agad silang binalikan ng programa para ibigay ang mga naipangakong tulong sa kanila. Natanggap na ni Fatima ang puhunan agad niyang nagamit para makapagtinda ng mga donuts at siomay. Pati pambili ng uniform ng kanyang mga anak ay naihatid na rin sa kanya. Maraming salamat sa programa niyo, Ate Pia, Kuya Alan, na nagkaayos kaming magtiyahin. Nabigyan na rin ng food cart para sa pagtitinda ng fishballs, squid balls at kikiam si Arabella. Nasimulan na rin niya ang kanyang ukay-ukay business mula sa puhunang natanggap niya mula kina Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy.
Pati mga diapers at gatas para sa kanyang mga anak ay naibigay na rin kay Arabela. Maraming salamat po sa show ng Cayetano in Action with Boy Abunda at sa binigay niyo pong tulong sa amin sa financial and sa pangkabuhayan. Mga Mars! May tubig ba sa inyo? O bakit? Bakit walang pumapatak sa gripo namin? Ay, ewan ko! Problema yan! Nako, nako. Friendship, dumaan na kayong magpuputol? Nakabayad na ba kayo? Nako! Bayad na ako, ewan ko sa inyo. Ayan! Ano pa? Hindi siguro kayo nagbabayad. Kung ako sa inyo, mag-iigib ako ng tubig. Nako! Bakit? Ang hirap na walang tubig ang isang araw, ah. Wait lang. Ganon? Magkano ba yung tubig nyo at di nyo Oo nga, mabayaran? magkano nga? Mura lang ang bill namin. Magkano? Wala pang 500. Oh, ayun, kaloka naman. Diba? Hindi na lang. Dahil kay Mang Eduardo, umabot ng 30,000. 30,000? Dahil nag-leak yung kanyang tubo ng bayan. So, ganito yun, guys. Lumaki na lumaki yung bill ng tubig niya. Hindi niya na kayang bayaran. Pero wait lang, Oh. yun na nga yung problem. Kaya nga nandito ngayon, humihingi ng payong kapatid, kina Kuya Alan at Ate Pia. Oh. Parang ang binigay lang kasing palugit sa kanila, ilang buwan lang para magbayad. Eh, hindi naman nila kaya. Parang ang nire-request nila, at least 1 year sana. Paano? 1 year? Grabe naman yung 1 year. Pwede ba yun? Eh, ito boy, 1 year. Pwede po ba yun? Abay, masasagot natin yan dahil narito po ngayon para humingi po ng payong kapatid. Kay Ate Pia at Kuya Alan, narito po si Mang Eduardo. Mang Eduardo, welcome to Cayetano in Action with PA. Magandang gabi at maraming salamat po sa iyong pagdalaw. Magandang gabi din po. Lagi ko po kayong pinapanood eh. Maraming salamat. Mang Eduardo, Ate Pia, Kuya Alan. Welcome po. Magandang gabi ho. Kuya Alan, Ate Pia, saka si Tito Boy. Mag-i-story na ako. Oo, nakakagulat. Kaya kwento mo ngayon detalye. Ano yung nangyari? Kasi noong last year, 2023, month of June, nagpunta ho doon yung nag-reading ng Nawasa. Ngayon sinabi ho sa amin na nag-reading, Kuya, may leak yung ano nyo, mahigit 20. Hindi ho namin alam yan. Kasi siyempre, nagtiwala kami doon sa nagiging bill namin dati na 300 lang. O kaya 400, ganon. Tapos nung pumunta ako dyan sa BGC. Doon sa office nila. Humingi kami ng favor. Kung pwede. Sabi namin, Sir, pwede ho ba kami humingi ng favor na mga 1 year? Babayaran namin. Sabi niya, hindi pwede. Kaya nung pag gano'n, ang sabi sa amin, kalahati ang idadaw nyo. Tapos, 3 months to pay. Sabi namin, sabi ho namin, Sir, hindi namin ho kaya yan. Wala na ho akong trabaho. Yung anak ko, rider lang. Tapos ako, pensionado, pero 5,000 lang. Ngayon, sabi ko, bumibili pa ho kami ng gamot ko. Saka yun nung pagkain namin mag-ama. Dahil namatay yung misis ko, cancer, 2021. Hindi ho sila pumayag. Kasi yun daw ang patakaran ngayon. Kung babayaran ko po na within 3 months, tapos kalahati ang idawdon ko, hindi ho namin kaya yan. Tapos pumasok ko yung nakikipag-usap sa akin, doon sa, ewan ko, manager nila yung kinausap, sabi hanggang 6 months lang. Sabi ko, Sir, malaki pa rin kako. Sabi kong ganun. Kaya, baka naman pwedeng 1 year. Hindi sila pumayag. Tapos mga November yata yun, sabi ng collector nila, kung ayaw yung mahatak yung metro nyo, magbigay na lang kayo. Sa kagustuhan namin na hindi kami mawala ng tubig, nagbigay kami na 1,000. Tapos itong susunod na buwan, humingi naman 2,000. Ang huli yung nahingi sa amin, 500. Dahil sabi nga ho namin, wala kaming pera. Sabi kong ganun. Kaya yun, natigil ho yun. Umabot ng 29,000.
yung bill namin. So, himayin natin, kuya, ha? Magkano yung normal yung bill nung tubig? Eh, ngayon ho, kasi hindi pa ho namin napapaayos, maabot na ng 8 o kaya 900, ganun. Kasi may leak pa ho eh. Pinapatay na lang ho namin pagka nakapag-ipon na kami ng tubig. Yun Hindi yun. po. Dati po, dati, magkano binabayaran niyo? 300 lang po eh. Tapos biglang naging mayigit 20. Oo. Simulan natin doon, ha? Kasi ate, tinanong ko, eto mga practical to, no? Not necessarily sa batas ito. Kasi di ba, pagdating sa batas, ang tandaan natin parate, ang batas is about rights and obligation. So, eto ay contractual obligations, no? Ibig sabihin, may kontrata kayo, may meeting of the minds. So, yung kumpanya nagsasupply ng tubig, supplyan kita ng tubig, ikaw naman, babayaran mo yung supply. So, syempre, wala naman sa usapan nyo, paano kung may leak? Sino magbabayad niyan? So, ang magiging parang very practical dyan, na yun naman din ang sagot nung tinanong namin sa water company na, Sir, pagka ito yung metro mo, anything after your meter, yung pipes mo, pag may leak dyan, sagot na nung kung kanino yung metro na yon. Anything before the metro, yung leak na yon ay cargo ng kumpanya. So yun nga sagot nila, Kuya Boy, di ba? Na ang obligasyon ng kumpanya ay kung before your meter. Pag yung meter, sa'yo na. Okay. So that's why I asked them, so practical advice, paano mo i-monitor yon? So every now and then daw, patayin nyo lahat ng tubig at tignan nyo metro nyo. Kung gumagalaw pa rin, may leak yon. Pag hindi gumagalaw, wala. Now, since hindi mo namang kino-contest yon at sinasabi mo yung leak nga sa inyo, nasa usapan nyo rin dalawa at usually maliit na sulat yan dyan sa kontrata nyo kapag ka meron kayong hindi na pagkasunduan. But syempre, dahil nga it's between the two of you, pwede rin magbago yon. Meaning, katulad ng manager, pwede niya sabihin 6 months. Hindi talaga nila sasabihin pwedeng 1 year kasi kung sasabihin lang pwedeng 1 year, de lahat na lang na walang pambayad, kahit na yung hindi may leak, gaganon, malulugi naman yung kumpanya. So, basically, if you're not contesting, nasa inyo talaga ang leak, di kailangan mo bayaran yon. Okay, tama ba, kuya, na yung binayad mong 1,000, 2,000, para lang hindi kayo Hindi tanggalan mahata ko yung, yung Oo. metro. So, hindi binawas sa inyo yon. Hindi ho. Okay. Bali, 3.5. So, nabalitaan ko na lang yon. So, actually, hindi legal yon. Oo. Meaning, usapan na lang yung Kuya Boy nung magtatanggal sana kasi sa tingin niya, makakatulong din sa'yo. Kasi pag inatak, pag nagpa-reconnect ka pa, mas mahal pa, tapos wala ka pang tubig. Oo. On the other hand, parang chance niya kumita ng konti. But I'm saying nga, let's avoid that, hindi legal yan. So, but anyway, what we will do for you, CIA with BA started talking na with the company for better terms and tutulong kami galing sa show na pera para nga o kung kalahati man lang nun o etc., we can take care of it, no? Well, wala na akong idadagdag na suggestion. Liban lang na sabihin lang sa mga kababayan natin na sabi ng mga experts and ang aking pag-aaral is futures thinking, no? The war or wars of the future will be about resources and water is one of them. Ito example na to di ba? Yung kumbaga, taling-tali ka dun sa tubig. So having said that, di ba, Kuya, binibiro ko nga yung staff kanina. Sabi kong, wag niyong, hindi maliit na problema to. In fact, it's too big. Di ba? Kasi hindi talaga biro yung 500 to 20,000. But we'd like to help you because pagpunta mo dito, tingin ko kahit alas 12 ng gabi, matatapos tong show na to, mayroon titingin at titingin sa metro nila. Kasi hindi biro yung ganong kalaki bigla ang tinaas ng tubig. Maraming salamat, mga Eduardo. Salamat din po. Katulad ng narinig nyo kay Kuya Alan, Ate Pia, tutulong ang CIA, ang Cayetano in Action, sa dalawang level, doon sa bayarin at doon sa pakikinegotiate, ika nga. Pero sa iyong tiwala at sa iyong pagsuporta at panonood ng ating programa,
tuwing linggo. Maraming salamat. At sa lahat ng ating mga kababayan na may mga concern, na may mga problema, na sa palagay ninyo ay mabibigyang tugon o di kayo mapapag-usapan ho natin dito sa Cayetano in Action, huwag po kayong mag-atubili na sumulat, mag-comment sa mga comment section po ng ating social media platforms at magkwekwentuhan tayo dito sa CIA with BA. Sa ating pagbabalik ay ito ho yung isa sa pinaka-paborito kong portion ng ating programa. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Yan po ay sa pagbabalik na... Matapos makapag-down payment ng 17,000 pesos si Mang Eduardo sa kanyang utang sa tubig, pumayag si Miss Jen Ramos ng Manila Water Company na hulugan ang natitirang balanse ng iilang installments. Nagkasundo sila at masaya si Mang Eduardo. Pumunta rin ang Cayetano in Action team sa bahay ni Mang Eduardo para ma-assess sa mga kakailanganing materyales sa pagpapagawa ng kanilang sirang tubo. Ito ang magbibigay tuldok sa problema sa tubig ni Mang Eduardo. Ako po ay nagpapasalamat kay Kuya Alan, kay Ate Pia at kay Tito Boy Abunda na natupad na yung aking pangarap at nabawasan ang aking problema. Hindi ko ito kalilimutan habang ako'y nabubuhay. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with BA. Narito na po tayo sa Kuya Alan, Ate Pia, yes or no? Narito po ang unang katanungan. Hindi mo katawa. Kuya Alan, Ate Pia, yung kapitbahay ko, nakipag-anal sa asawa niya last year. Ngayon, nabalitaan namin na nagkakaayos na sila at lagi ko pang nakikita yung asawa niya na umuwi na sa bahay nila. Last week, nabalitaan ko naman na ikakasal na daw po ulit sila. Pwede po ba yun? Yes or no? Yes, pwede. So, basta't hindi kayo, basta't pareho kayong may capacity, di ba? Or hindi kayo incapacitated na magpakasal, ibig sabihin, pareho kayong single. So, nung naanal na, pareho na silang single eh. Yes po. So, hindi naman pinaparusahan ng batas na dati kayo nagkahiwalay, gusto nyo magkabalikan. So, yes. Maraming salamat. Okay, let's go to the second question. Kuya Alan, Ate Pia, ang kaibigan ko may kinakaharap na kasong grave coercion dahil sa kasamahan niya. Ang nakatanggap ng subpoena, yung asawa niya para tumistigo laban sa kanya. Pwede po ba yung ganon? Yes or no? No, hindi pwede yon. Kasi maliwanag na maliwanag at dapat pala tinesting ko kayo kasi napag-usapan na natin before na husband and wife cannot be compelled to testify against each other. Nandyan yan sa rules talaga na nagsasaad kung sino ang allowed mag-testify at hindi. Now, I understand the spirit of the law. No? Talagang napakahalaga ng pamilya. Kuya Alan, Ate Pia, maikwento ko lang po. Medyo matagal na po kaming mag-live-in ng boyfriend ko. And we're both of legal age. And pareho naman po kaming single when we started the relationship. And I can say, happy naman po ako in the relationship. So, syempre, eventually, we were able to, nakapagpundar po kami ng kahit papaano lupa. And doon po ngayon nakatayo yung bahay namin. So, yung lupa, nakapangalan po yun sa kanya. Ang question ko po, meron po ba akong karapatan doon sa lupa? The answer is yes, may karapatan ka. Ang napaka-importante na facts, no, sa situation mo ay may legal capacity to marry kayong dalawa. Walang hadlang. So, nung nagsama kayo, walang hadlang. Katulad nga, may ibang asawa, walang ganon. So, the law considers you na para namang mag-asawa and therefore, yung sweldo nyo while you're living together will be shared equally. And then kung may property kayong, like sinabi mo, napundar, you are governed by co-ownership. Sa madaling salita, hati din kayo doon.
So kung ano yung na lahat yon na magkasama kayo, hati kayo. Ang presumption is same yung effort nyo na habang nagtatrabaho. Regardless kung same. Kasi the presumption is same ang contribution nyo. Alright. Pero dun sa mga nanonood, it's always safe na maganda accounting nyo at nasa pangalan yung dalawa. Bakit? Okay. Paano kung niloko ka? I'm not talking about you and yung sinasabi mo. So, halimbawa, meron si Maria at si Pedro. Sinabi ni Pedro, single ako. O, hati tayo, nabili mo yung lupa. Later on, lumabas, may asawa pala si Pedro. Hinahabol ngayon. So, sa batas, kung actual na nag-contribute ka, mababalik sa'yo yun. Pagka hindi actual na pera, halimbawa yung housework mo, hindi makakount yun. Wala kang parte doon. Paano kung sabihin ng asawa, hindi, zero kinontribute niyan. Tapos wala kayong dokumento na sa pangalan lang ng lalaki, problema ka. Kaya maganda yung tanong mo at yung sagot ko nga sa mga tao, magtanong kayo bago mangyari sa abogado para protektado nga kayo. Thank you so much. Question number 5. Kuya Alan, Ate Pia, so meron po kasi akong friends na hindi naman po sila kasal, pero they're living together for 6 years na. And sabi po ni Guy, hindi naman daw po nila kailangan ng marriage license. Well, sabi ni Girl, na kailangan daw po nila ng marriage license. Tama po ba si Guy? Yes or no? Kung 5 years at wala silang disqualification, so for example, 5 years pareho silang single, pareho silang nasa edad, hindi na nila kailangan ng marriage license. Okay? Pero kapag halimbawa nagsama sila, 15 pa lang si Guy or 16 pa lang yung girl, di ba? 5 years from the time na nagkatamang edad sila. Hindi from 16. O kaya halimbawa, nung first year nagsama sila, may asawa pa yung isa. And then either na-anal or halimbawa na-byudo o na-byuda siya. Hindi counted yung 1 year na magkasama sila. So, in general, sa tanong mo, 5 years nagsama at walang balakid na sila ikasal, yes, hindi na kailangan ng marriage license. Thank you po. Maraming salamat. Ayan po ang dami natin natututunan dito sa Ate Pia, Kuya Alan, yes or no. Sa ating magbabalik, marami naman tayong mapapanalunan. Lahat ng ating audience members ay makakatanggap ng mga regalo. At ang iba ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos! Alan Pia Pig po sa pagbabalik ng... Back to the show. Ngayon naman ay hindi problema ang ating tatalakayin. Tayo'y mag-aalan Pia Pig kung saan marami ang mag-uuwi ng premyo. Pero walang uuwi na walang regalo. Lahat meron. Alan Pia Pig, pwede kayong manalo ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos. Are you ready to play? Tayo tayo. Okay, Maritim, tulungan natin. Last 4 standing ang ating hinahanap. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pig! Alan Pia Pig! Alan Pia Pig! Halimbawa, manalo ng 10,000, anong gagawin mo? Papadala ka lang, ma'am. Oh, ikaw? Ako naman ay papagkain ko para sa'yo. Alam mo, babalikan kita dyan. Kayo naman, ano ang inyong gagawin pag kayo nanalo ng 10,000? Nagagawin ko po sa pag-aaral na po ng anak ko kasi single parent po ako. Ikaw naman, anong gagawin mo sa 10,000? Bigay ko po sa parents ko po. Sa parents. Very good, girl. Antay lang kayo sandali. Kami munang maglalaro doon. At next tayo naman. Okay. Are you ready? Let's start the game. In 3, 2, 1, go! May consolation prize. Ayan! Congratulations! Marami pong salamat kay Kuya Alan, kay Ate Pia, and kay Tito Boy, at sa Cayetano in Action with Boy Abunda po. Maraming salamat.
Ngayon naman ay makakaharap mo si Ate Pia. Okay, are you ready? 3, 2, 1, go! Diba, Okay lang, pwede pa. Oo. Pwede pa. Pagkakaroon ka ng pagkakataon, magpaikot ng ruleta. Okay, go! O, yan. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, John, are you ready? Are you ready? 3, 2, 1. Thank you, congratulations. Okay, ngayon naman, Kuya Boy, ano ulit ang pangalan mo, ate? Michelle. Ilan ang anak? 4 po. Hindi ko makalimutan, Kuya Boy, one time, long time ago, may binigay ako regalo kay ate. Naiyak. Tapos, nung umiyak siya, sabi ko, ba't ka naiyak? Sabi niya, simula nung nagkaanak ako, wala nang nagregalo sa akin. Parati na lang para sa anak ko. Na gusto ko naman sa kanila. So, gusto ko yung 2,000 na yan, sa'yo yan. Kaya sa mga anak mo, si Larry, lalapitan ka mamaya. Pag-usapan natin ano kailangan nila sa school, etc. Reregaluhan namin. Diretso. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Sa programa po ni Kuya Alan at Pia Cayetano at Boy Abunda po. Salamat. Ang lalapit po sa iyo ay si Laring Guwapo. Mamaya. Oo. O ngayon, okay. Ikaw naman. Ready na? Okay. 3, 2, 1, go! Adi ba yung dami pa? Makukuha pa dito. 10,000! Oh, pumunta sa 5,000. Bakit ka natawa? Nung pangalawa, tingin ko pareho kami nang iniisip eh. Nung tumabla sa papel, niisip ko na talaga eh, maggunting o papel pa rin. Kaya nakita ko nung nagbato siya, natawa siya. Pero nanalo ko ng 5,000 pesos. Thank you po, Kuya Alan. Thank you po, Ate Pia. And thank you po, Tito Boy. At sa Cayetano in Action with Boy Abunda po. Salamat. Maraming salamat. At katulad ng sabi namin kanina ay meron tayong regalo para sa lahat. Mula sa JC. Maraming salamat. Nakakatuwa naman. Parang ang gaan-gaan ng ating buhay ngayong araw na ito. Pero boy, yung takeaway ko, hindi lang sa face-to-face, hindi lang sa Payong Kapatid, salamat, pati sa Alan Pia Pic, na ang Pilipino napakasiyahin, pero sa likod nun, ang daming struggle. Dami talagang may pinagdadaanan sa hirap ng buhay. So, let's all just really be sensitive and be helpful. Minsan, mailan mo lang yung kausap mo or makamusta mo lang. It's a big help because don't judge a book by its cover. So love each other talaga. Ako naman, dun sa case-to-face, no, ang gusto kong ma-emphasize is ito. Kung pwede nating isolve yung problema or magbigay ng payo ng mas maaga bago lumalim yung problema, lahat tayo masaya. So, dito sa case-to-face, meron akong sense of peace and joy kasi medyo nagkaunawaan sana, no? Ako naman, I'll take a different tack na parang leksyon ko habang pinapanood ng case-to-face, Payong Kapatid. So ang sinasabi ko lamang ay kanina kay Fatima at kay Ara, words are powerful. Ito yung mga salita na tumatatak sa puso. Si Mang Eduardo naman, ang salita natin ay nagpapakilala kung sino tayo. Hindi ko tinatakbuhan ang aking responsibilidad. Bigyan lamang ako ng pagkakataon at ng panahon para mabayaran ko. It tells us of who he is bilang isang tao. Kaya, pangatlong point ko, mahirap ang buhay. Alam natin lahat yon. Pero ang kahirapan, dahil nanggaling ako sa napakahirap na pamilya, does not give us permission to say whatever we want. Lalo na pag ang sinasabi natin ay nakakasakit sa kapwa. Tama ka. Napaka-powerful ng words. Words are powerful. Just like the words of Dad. Yeah, oo nga. So it's time to say goodbye at ang lagi kong ending sa isang naging educational show para sa inyong lahat. Ang lagi po sinasabi ng aking ama, the late Compañero Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas.
Salamat ulit sa inyo sa napaka-energetic natin na audience at kayong nanonood sa bahay, no? Kaya kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At huwag kakalimutan, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. We will see you again next Sunday. Kaya tama lang po kayo at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa amin dito sa...